Sinasabing ang katapatan ay napakahalaga sa isang relasyon. Kaakibat ng katapatan ay ang tiwala. Pero paano kung ang katapatan mo sa asawa mo ay nawala na at ang tiwala ay ubos na? May lugar pa ba ang pagpapatawad kung ang tiwala ay sira na? Ito ang nangyari sa buhay ko, Miss Kay, na aking ibabahagi ngayon sa inyong programa. Ang pangyayari sa pagitan ng asawa ko at ng pamangkin kong si Sheena. Hindi ko sukat akalain, Miss Kay, na habang pinag-aaral ko siya sa kolehiyo, ay busy din siyang punan ang pangangailangan ng asawa ko na dapat ako lang ang gumagawa. Oo, Miss Kay. Masakit mang isipin, pero ang kabit ng mister ko ay ang pamangkin kong si Sheena na pinag-aaral ko ng kolehiyo. Bago ko umpisahan ang aking kwento, ay nais ko munang magpakilala. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Anya. 28 years old na at may asawa, si Gabriel, na nasa edad 30 na. Isang pulis ang mister ko, habang ako naman ay isang guro sa elementary. 3 taon na kaming kasal ni Gabriel at may isang anak ng lalaki. Matapos kong manganak noong February 23, 2023, ay naghanap ako kaagad ng magbabantay sa baby ko. Dahil kakailanganin ko rin kasing bumalik sa trabaho ko bilang guro, kaya naman nagpahanap ako ng pwedeng mag-aalaga sa baby ko. Sakto naman noon na nakausap ko ang kapitbahay namin na si Aling Luz. Si Manang Susan ang nirekomenda niya. Kamag-anak daw niya to. Magaling daw itong mag-alaga kahit na may edad na, at sigurado daw siyang aalagaan itong mabuti ang aming anak. Dahil bukod sa mahilig ito sa mga bata, ay wala pa itong anak. Kaya naman ituturing daw nito na parang anak na talaga ang anak namin. Di gaya ng iba na sinasakta ng bata kapag wala ang mga magulang. Dahil na rin sa may tiwala naman ako kay Aling Luz, ay sumang-ayon na akong si Manang Susan na lang ang kunin namin. Lumuwas pa ito mula sa probinsya niya papunta sa amin, hanggang sa nakilala namin to. Naging maayos naman ang lahat. Subalit pagkalipas lamang ng halos 2 taon, ay nagkasakit si Manang Susan. Kaya naman nagpaalam na ito sa amin na uuwi na raw siya sa probinsya nila para magpagaling at makapagpahinga na rin. Kaagad akong naghanap ng papalit kay Manang Susan. Sakto rin naman na nakiusap sa akin si Kuya Joel na ang anak na lamang daw niyang si Sheena ang mag-alaga. Total ay magta3 taon naman na raw si Coco, ang anak ko, ng mga panahong yun, at hindi na masyadong alagain, kaya't kayang-kaya na ito ni Sheena. Kailangan daw kasi nito ng kahit papaano ay pagkakakitaan. Si Sheena ay pamangkin ko sa nakakatandang kapatid kong lalaki. 19 years old pa lamang si Sheena, at masasabi ko na napakaganda nitong bata. Sexy at mestiza, pero mahiyain at napakahinhin na bata. Mabait ang pamangkin kong to, kaya kaagad akong pumayag na siya na lang ang magbabantay sa anak ko at sasahuran ko na lamang siya buwan-buwan. Dahil sa hirap din sa buhay si Kuya Joel, ay hindi na nito napag-aral ng kolehiyo si Sheena. Hindi na daw kakayanin pa dahil may nag-aaral pang 3 na nasa high school at elementary pa lang ang 2. Nang sinabi ko nga dito na walang problema at si Sheena na lamang ang mag-aalaga, ay laking tuwa nito dahil kahit papaano raw ay malaking tulong na iyon sa kanilang pamilya. Noong una ay wala akong naging problema kay Sheena. Mabait talaga ito, maalaga sa anak ko at malinis sa bahay.
Ang anak ko lang naman ang trabaho niya, pero kapag natutulog na ang bata, ay sinasamantala din nito ang pagkakataon para maglinis din ng bahay. Minsan pa nga ay nilalabhan na niya ang mga maruruming damit naming pangpasok. Bagay na kinakatuwa ko naman dahil nakikitaan ko siya talaga na may kusang palo. Dahil doon, napagpasyahan kong pag-aralin sa kolehiyo si Sheena. Kahit night school, para maalagaan niya ang anak ko sa araw at makapag-aral naman siya sa gabi. Agad namang pumayag si Sheena at tuwang-tuwa na nagpasalamat sa akin. Ganun pa rin naman, buwan-buwan pa rin siyang sasahod at mag-aaral pa siya sa kolehiyo. Sa mga lumipas na buwan, Miss Kay, ay wala akong kaalam-alam na unti-unti na palang may namumuong relasyon sa asawa ko at kay Sheena. Han, gabi na, hindi ka pa pala natutulog. Nagulat ako nang magising at masilip kong nasa sala pa pala ang aking mister. Nanunood ng palabas sa Netflix. Medyo madilim ang sala namin dahil nakapatay ang ilaw, kaya't hindi ko napansin na naroon din pala si Sheena sa dulo ng couch at nanunood din. Tatapusin ko lang yung pinapanood ko, Han. Papasok na rin ako maya-maya sa kwarto. Yun ang pagkakataon o unang pagkakataon. Nakamuntikon ko na pala silang mahuli. Dahil sa mga oras na iyon ay naglalambingan ang dalawa sa sala. Sadyang huli ko nang napagtanto ang lahat. Oh, Sheena, kanina ka pa ba nakauwi? Tanong ko dito. Kakauwi ko lamang po, tita. Nakinood lang ako ng movie. Maganda kasi yung pinapanood eh. O sige, matulog ka na rin na makapagpahinga ka na ha? Anong oras na o? 1:00 na ng gabi. Pagkasabi ko noon, ay pumasok na akong muli sa loob ng silid naming mag-asawa. Kaya't hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kanila. Wala akong kaalam-alam na nililin lang na pala ako nila ng mga oras na iyon. At ang mga taong pinagkakatiwalaan ko ay ang siyang sisira sa tiwalang binigay ko. Sa sumunod pang mga araw ay napansin kong busy-busy ang asawa ko sa cellphone niya. Napapansin ko rin na sa tuwing umaalis kami ng bahay ay lihim na nagkakatinginan ang dalawa na pinagsawalang bahala ko lamang. Tito Gab, heto po yung tubig niyo. Nilagyan ko po yan ng lemon dahil mahirap na magkasakit sa panahon ngayon. Napakainit pa tuwing tanghali. Ingat ho kayo sa pagmamaneho Papalabas ako noon ng bahay at saktong narinig ko na nag-uusap ang dalawa sa garahe. Lihim akong natuwa dahil makikita mong concern talaga si Sheena. Akala ko ay sadyang ganun lamang dahil malaki ang pasasalamat niya sa amin. Ngunit hindi pala. Salamat, Sheena. Uwi ka naman ang asawa ko. Umuwi kayo ng maaga mamaya. Magluluto ho ako ng paborito niyong sinigang. Nakangiting ani pa ni Sheena. Tsaka lamang ito tumahimik na nakayuko nang makita kong palabas na ng bahay at papuntang garahe. Noong una ay wala lang talaga sa akin ang mga sinyales na mayroon ng relasyon ang dalawa. Dahil buo nga ang tiwala ko sa asawa ko at sa kanyang katapatan at lalong-lalo na sa pamangkin ko na alam kong hindi niya magagawa sa akin ang ganong klaseng bagay. Malaki ang paniniwala kong kapwa kami mag-asawa ay sumusunod sa sinumpaan namin sa harap ng altar ng Diyos sa araw ng aming kasal. Pinagbubuklod kami ng pag-ibig kaya hindi kami basta matitipag sa kahit na anong pagsubok at simpleng kalandian. Iyan ang paniniwala ko, Miss Kay. Sa mga sumunod pang mga araw, ay masyado na talagang natuon ang pansin ng aking asawa sa cellphone. Kahit na nakahiga na kami sa kama, ay panay pa rin ang pindot nito. Han, kanina ka pa dyan sa cellphone mo nakatutok. Sita ko sa kanya. Anya naman, pati ba naman ito ipapakailaman mo pa? Ito na nga lang ang libangan ko eh.
Mga kasamahan ko lang naman ang kachat ko sa GC namin. Katawaan lang ba? Wika nito. Ganun ba? Akala ko lang naman kasi kung ano na yung pinagkakabisihan mo dyan, honey. Bulong ko sa asawa ko kasabay ng paglalambing dito. Nagulat na lamang ako nang tabigin ni Gabriel ang mga kamay ko at talikuran ako. Dati kasi, kapag ganitong nakahiga na kami sa kama, ay nilalambing na ako ni Gabriel. Kaya naman napakunot ang noo ko sa inaasal niya. Naramdaman kong may nag-iba na talaga sa asawa ko. At doon umusbong ang hinala ko na may ibang babaeng pinagkakabisihan ang mister ko. Anya naman, ang init-init, umusog ka naman dun. Pagya pa akong tinulak ni Gabriel. Hindi na lamang ako nagsalita, pero nagsisimula ng bumangon sa puso ko ang pagdududa. Ito ang unang pagkakataon na ginawa sa akin ito ni Gabriel. Ang tanggihan ako. Dati ay siya tong atat na atat sa katawan ko, pero ngayon, tinalikuran lamang talaga ako. Nang gabing yun, ay matagal akong nakatulog. Nasa isipan ko ang mga kakaibang kinikilos ng asawa ko sa mga nagdaan na araw. Isang gabi, nasa sala kaming mag-asawa at nanunood dahil naglalaro pa rin ang aming anak. Kumatok si Sheena. Dumating na ito galing eskwela. Si mister ko na ang nagbukas sa pinto dahil busy ako sa aming anak. Maya-maya ay tumayo ako at sinunda ng asawa ko. At doon ako nagulat. Magkayakap ang dalawa. Gabriel, nakakunot noong sigaw ko. Noon ay mabilis na inalayo ni Gab si Sheena. Tita, gising pa ho pala kayo. Tila nahintakutan naman na wika ni Sheena, pero agad din namang nakabawi. Tita, wala ho kaming ginagawang masama. Hindi ko sinasadyang yakapin si Tito Gabriel. Sobrang saya ko ho kasi eh. Tita, tingnan mo. Ang taas ng nakuha kong mga marka sa school. Masayang wika ni Sheena sa akin at iniabot ang class card niya. Napayakap pa siya sa akin sa tuwa, Miss Kay. Kaya naman naisip kong baka nagiging delusional lamang ako at kung ano-ano na lamang ang naiisip ko. Kaya naman pati ang aking pamangkin ay pinagdududahan ko na. Kinabukasan, Sabado at wala akong pasok. Pero maagang gumising ang asawa ko ng araw na iyon. Mula sa kwarto namin ni Gabriel, ay naririnig ko ang harutan ng dalawa sa kusina habang nagluluto. Pero bilang pamangkin ko si Sheena, ay binaliwala ko lamang yun. Ang nasa isip ko lamang noon ay masyado na yata akong napapraning. Kaya kung ano-ano ang naiisip ko at pati ang closeness ng dalawa ay pinag-iisipan ko pa ng masama. Tuwing Sabado ay nakasanayan kong mag-grocery sa mall. Minsan kasama ko si Sheena at ang baby ko. Bandang 10:00 ng bahay ay umalis kami. Sheena, panay ang kalkal mo kanina pa dyan sa telepono mo. Naiirita akong sabi kasi mas marami pa yatang oras si Sheena sa pagtitig sa telepono niya kaysa sa anak kong binabantayan niya. Takbo kasi ng takbo si Coco, kaya nag-aalala kung baka hindi niya mapansin at kung saan to mapunta. Sorry tita, nagmamadali niyang pinasok ang telepono niya sa may bag niya. Pagdating namin sa bahay, ay nakatulog ako kaagad sa pagod, habang si Sheena na lamang ang initusan kong mag-ayos ng mga pinamili namin kanina sa grocery. Miss Kay, ito lang ang masasabi ko sa mga nakikinig sa inyong programa. Always trust a woman instinct dahil tayong mga babae ay malakas ang pakiramdam. Kapag nadama natin na may ginagawang masama ang mga asawa natin, ay dapat huwag nating baliwalain. Ito ang malaking pagkakamali ko dahil una pa lang ay binaliwala ko na ang maliliit na mga detalyeng yun. Sinasabing ang pulis matulis, pero hindi ko naman nilalahat. Kudos na lang sa mga mabubuting pulis na nananatiling faithful sa asawa nila.
Naliligo noon si Gabriel sa loob ng banyo namin. Nasa loob kasi ng kwarto namin ang banyo. Nakita kong may nag-chat, kaya hindi ko sinadyang mabasa sa screen ang mensaheng yun. I love you, babe. Para akong binuhusan ng yelo habang nakatutok ang mga mata ko sa telepono ni Gabriel. Kaya naman sinubukan ko yung buksan para mabasa ko ang mga mensahe nila ng kung sino mang nilalang na iyon. Pero mas lalo akong nagulat, Miss Kay, dahil may password nang nakalagay sa cellphone ng asawa ko. Gabriel, buksan mo nga itong pinto. Kailan ka pa naglagay ng password sa telepono mo, ha? Anya, Han, ano bang problema? Buksan mo, sabi. Sinasabi ko sa'yo, Gabriel. Wag na wag mo akong susubukan. Oras na malaman kong may kabit ka, hihiwalayin kita. Dadalhin ko si Coco at hindi mo makikita ang anak mo. Sigaw ko sa pintuan. Namumula ako noon sa galit kay Gabriel, Miss Kay. Nagiinit ang mga mata ko at tila gusto nang pumatak ng mga luha ko. Pero pinipigil ko ito. Nasa labas lang si Coco, nanonood ng telebisyon. Bubuksan mo ba o babasagin ko ang telepono mo? Sigaw ko kay Gabriel. Han, I'm sorry. Mahigpit na niyakap ako ni Gabriel at humingi ito ng tawad sa akin. Inamin niya ngang may kachat raw siyang babae pero hindi naman niya to kilala. Hindi niya pa raw to nakikita at pampalipas oras lamang daw. Galit na galit ako noon kay Gabriel. Hindi ko kinausap ang asawa ko ng ilang araw. Panay naman ang panunuyo niya sa akin. Paglipas ng 3 araw ay humupa din naman ang pag-aalburuto ko. Bumigay din ako sa asawa ko. Mahal ko si Gabriel, kaya't pinatawad ko siya. Kasabay nun ay ang pangako niyang hindi na niya iyon uulitin. Hanggang sa isang araw ay nagkausap kami ng isang kapitbahay ko. Tinatanong niya sa akin kung kaano-ano ko raw ba yung nagbabantay kay Coco. Anya, hindi naman sa nangingialam ako, ha? Pero sa tingin ko dapat sigurong mag-iingat ka sa nag-aalaga sa anak mo. Po? Bakit naman po? Nagtataka kong tanong sa kapitbahay namin na kilalang tsismosa sa aming lugar. Ay nako, ayokong magsalita. Pero hindi ko rin naman matitiis ang lahat na hindi ko sabihin sa'yo ang nakita ko. Aling Minda, binibitin niyo naman ako . Bakit ho ba? Ano ho ba yun? Kinakabahang tanong ko. Kasi Anya, nakita ko nung nakaraang araw na magkayakap sa may garahe. Sino ho? Sino ho magkayakap? Magkayakap sila. Yung nag-aalaga sa anak mo at ang asawa mo. Maging mapagmatsyag ka lang, iha. Baka mamaya kasi hindi mo nalalaman pero may ginagawa na palang milagro ang dalawa. Aling Minda naman, hindi naman po yata magagawa sa akin ni Sheena yon. Pamangkin ko po ang batang yun. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng Ali. Wala na akong magagawa kung hindi ka naniniwala sa akin. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi mapagkakatiwalaan ang pamangkin mong yan. Nasabi ko na sa iyo ang alam ko kaya malinis ng konsensya ko, Anya. Sinasabi ko lang sa ito, dahil hindi maatim ng konsensya ko na hindi sabihin sa iyong nakita ko. Teacher ka pa naman. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko ng mga oras na yon, Miss Kay. Pero sa sarili ko ay nararamdaman ko talaga na may kakaiba kay Gabriel. Si Sheena naman, maliban sa pagiging close nila ng asawa ko at pagiging tutok niya sa cellphone, ay wala naman na akong ibang napapansin pa. Ayoko talagang pag-isipan ng masama ang dalawa, lalo na si Sheena. Ilang araw na ang nakalipas. Okupado pa rin ang isip ko ng mga sinabi ni Manang Luz. Habang nasa school ako, ay tila ako lumulutang sa ere at wala ako sa sarili. Pabalik-balik sa isipan ko ang sinabi ni Aling Minda, kaya naman noong tanghali ay napagdesisyonan kong umuwi ng bahay. Gusto kong ipahinga muna ang utak ko
dahil masyado nang okupado ang isip ko ng kung ano-ano. Mga bandang mag-aalauna na ng tanghali nang makarating ako sa bahay noon. Kinabahan ako bigla nang makababa ako sa tricycle. Natanaw ko ang bahay namin. At mas lalong lumakas ang kabog ng puso ko nang makita ko ang sasakyan ni Gabriel na nasa garahe. Anong ginagawa mo rito, Gabriel, sa ganitong oras? Tanong ko pa sa sarili ko. At pagpasok ko ng bahay, ay bumungad sa akin ang katahimikan sa sala. Sinilip ko ang anak kong si Coco. Tahimik itong natutulog sa may couch. Doon na ako mas lalong natakot nang bigla kong makarinig ng isang ingay na nagmumula sa kwarto naming mag-asawa. Boses iyon ni Sheena na tila ba nawawala sa sarili. Tila nandilim ang paningin ko matapos kong pihitin ang siradura miski. Mula sa kinatatayuan ko nun ay kitang-kita ko si Gabriel at si Sheena. Walang kahit ano sa sarili ang dalawa habang si Gabriel ay nakahiga sa kama at ang magaling kong pamangkin ay nakapikit ang mga mata. Mga baboy kayo? Tanging namutawi sa bibig ko. Kinuha ko ang baril ni Gabriel na nakapatong sa may mesa. Ito palang ginagawa niyo kapag wala ko dito sa bahay. Tita Anya? Nahintakutang sabi ni Sheena. Anya, Han, ibaba mo yan. Mga hayop kayo. Ang bababoy ninyo. Paano niyo nagawa sa akin to? Bumuhos ang damdamin ko at di ko na naisip na baka magising ang anak ko sa ginagawa ko. Anya, honey, I'm sorry. Akmang lalapitan ako ni Gabriel, sabalit itinutok ko sa kanya ang hawak ko. Huwag na huwag kang lalapit sa akin, Gabriel. At baka sa sarili mong baril magwakas ang buhay mo. You know me, Gabriel. May isang salita ako. Lumuluha na ako ng mga oras na yon habang punong-puno ng kirot at galit ang nadarama ko. Han, I'm sorry. Nadala lang ako, please. Sheena, ano to? Bakit nagawa mo sa akin to? Sigaw ko kay Sheena. Pasensya ka na, Tita Anya. Hindi ko lang napigilan yung sarili ko eh. Hindi ko kasi namalayan na nagkakagusto na pala ako kay Gab. Nagsumiksik sa gilid ng kama si Sheena habang itinakip ang kumot sa kanyang sarili. Gab? Pag-uulit ko pa sa tinawag niya sa asawa ko. Wala kang utang na loob, Sheena. Pinag-aaral kita para makapagtapos ka, hindi para maging kabit ka. Sorry, tita. Tanging namutawi sa bibig ng pamangkin ko. Muli kong tinutok ang hawak ko, subalit mahigpit akong niyakap ni Gabriel na umiiyak. Pinipigil niya ang mga kamay ko at kinuha ang baril. Anya, huwag mong gagawin yan. I was wrong, alam ko. Pero hindi kita papayagan na makapatay ka ng tao sa galit mo sa amin. Alalahanin mo ang anak natin, si Coco. Bitawan mo yan, honey. Kailangan ka niya. Mommy? Doon na ako tila binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko ang boses ni Coco na nasa likuran ko. Umiiyak ang anak ko. Kung nasasaktan ako kanina dahil sa mga nakita ko, ay mas nasasaktan ako sa nakitang maluha na bumagsak sa mga mata ng anak ko. Inabot ko kay Gabriel ang hawak ko, pero galit pa rin ako sa kanila. Galit na galit ako sa dalawa. Hinila ko ang buhok ni Sheena palabas ng silid naming mag-asawa at walang nagawa si Gabriel. Umiiyak si Sheena na humihingi ng tawad sa akin. Inamin niyang sinadya niyang i-chat ang asawa ko dahil hindi niya raw napigilan ang sariling magkagusto dito. Magbihis ka at pagkatapos ay mag-empake ka ng mga gamit mo. Itong 1,000, makakauwi ka na yan sa probinsya. Malamig na wika ako kay Sheena. Pero Tita Anya, baka naman pwedeng bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Baka pwedeng patawarin mo ako, Tita.
Alam mo namang magagalit sa akin si Papa kapag nalaman niyang ginawa ko eh. Kaya sorry po, please. Dapat tong una pa lang alam mo ng kahihinatnan ng ginawa mo, Sheena. Makakarating ito kay Kuya. Wag naman po, tita. Nagmamakaawa naman po ako eh. Hindi ko na po uulitin. Sabi pa ni Sheena. May isip ka na, Sheena. Nagawa mo na sa akin to. Kaya pwede mo pa yung gawin sa akin ng paulit-ulit. Kaya habang hindi pa kita nasasaktan, ay mas mabuti sigurong umuwi ka na sa inyo. Pero Tita Anya, paano naman ang pag-aaral ko? Umiiyak pa na pagmamakaawa sa akin ni Sheena, pero hindi ko na ito pinansin pa. Umalis ka na. Dahil hindi kita mapapatawad, Sheena. Umuwi ka kay Kuya at bahala ka magpaliwanag sa ama mo kung bakit kita pinauwi. Pinagtabuyan ko si Sheena sa pamamahay namin. Kinabukasan, Han, anong ibig sabihin nito? Kulat na tanong ni Gabriel sa akin nang pagkagising nito ay nakaimpake na ang mga gamit niya. Leave, Gabriel. Umalis ka na. Anya, hindi mo naman ako pwedeng ipagtabuyan ng ganun-ganun lang. Asawa mo pa rin ako. Nagkamali ako, Anya. Alam ko yun. Pero bigyan mo naman ako ng tsanso. Maigpit na niyakap ako ni Gabriel. Let me go. Dahil nandidiri ako sa'yo, Gabriel. Nakakadiri ka. Nanlulumong binitawan ako ni Gabriel. Lumuhod pa nga ang asawa ko sa harapan ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hinding-hindi ko na ito uulitin. Mahal kita, alam mo yan. Sadyang nadala lang ako sa pang-aakit ni Sheena sa akin. Pagrarason pa nito. Sana sinabi mo sa akin kaagad, Gabriel. Para hindi na dumating sa ganitong punto na magkakasala ka sa akin. Panunumbat ko sa asawa ko. Umalis ka na. Para magkaroon tayong dalawa pareho ng katahimikan. Maghihiwalay tayo, Gab. Magpa-file ako ng annulment sa korte para mapawalang bisang kasal natin. Hindi. Hindi ako papayag, Anya. Ayaw mo ba nun? Magiging malaya ka na, Gab. Kung saan mo gustong kumabit. Bakit pa tayo nagpakasal kung kakabit ka lang pala sa pamangkin ko? Iniinsulto mo bang buong pagkatao ko, Gabriel? Kilala mo ko. Kaya kong mabuhay nang wala ka, Gabriel. Hindi ako magpapakamartir sa'yo katulad ng ibang babae. At hindi ko kailangan ng isang kagaya mo. Matigas ang puso ko, alam ko. At hindi ako kaagad-agad nagpapatawad sa mga taong nakagawa ng matinding kasalanan sa akin. Kung kay Sheena nga, hindi ako nagpatinag sa pagmamakaawa nito. Kay Gabriel pa kaya? Kahit ilang beses kong ipagtabuyan si Gabriel ay hindi ito umalis. Umuuwi pa rin to sa bahay. At dahil nakikita ko kung paano umiyak ang anak ko habang nakatingin sa aming magkasawa, ay bigla kong naawa kay Coco dahil sa nararanasan niya ngayon. Sa mga lumipas na araw ay muli akong niligawan ni Gabriel. Walang sablay ang mga bulaklak niya kapag sinusundo ako sa school. Pero nanatili pa rin akong malamig sa asawa ko. Hindi ko pa rin mapatawad si Gabriel ng ganun na lamang kadali sa nagawa niyang kasalanan. Lihim ang nangyari sa aming tatlo. Walang nakaalam. Hindi ko pinagsabi sa kahit na kanino dahil kahihiyan yun para sa akin. Tumawag rin sa akin si Kuya Joel at tinanong kung ano raw ang nangyari dahil hanggang ngayon ay hindi pa nagsasalita si Sheena. Sinabi ko agad ang totoo. Walang patumpik-tumpik. Kumabit yung anak mo sa asawa ko, Kuya. Nahuli ko silang dalawa. Sagot ko kaagad. Hindi nakaimik ang kapatid ko sa mga binitawan kong salita. At bigla ko na lamang narinig ang pagsigaw nito sa pangalan ni Sheena. Hanggang sa ako na ang nagpatay ng tawag dahil rinig na rinig ko kung paano sinigawan ni Kuya si Sheena. Ang huling narinig ko ay, "Hindi ka na nahiya, Sheena, ha? Pati asawa ng tita mo?" Kinagabihan. Ano ba, Gabriel? Nakakadiri ka. Galit na sigaw ko kay Gabriel
Nang isang gabi nagising akong hinahalikan niya ako. Tinadyakan ko pa to, kaya nahulog sa kama. Han naman, wag mo namang gawin sa akin to. Hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Napatulo ang luha ko. Oo, nasasaktan pa rin ako, Gabriel. Nandidiri ako sa tuwing hahawakan mo ko. Bumabalik sa alaala ko ang masakit at tagpong nadatnan ko sa bahay natin. Sa loob ng kwartong to. Sa tingin mo ba, ganun kadaling lumimot at magpatawad sa sakit na ginawa mo sa akin? Hindi, Gabriel. Dalabang buhay kong babaunin ang pagkamuhi ko sa iyo at kay Sheena. Hinding-hindi kita mapapatawad. Nakakadiri ka. Napayak na lamang din ang asawa ko na kumuha ng comforter at lumipat sa sahig, Miss Kay. Ewan ko ba, pero ako yung taong nagpapahalaga masyado sa salitang katapatan. Ginto ang halaga sa akin ng pagtitiwala, kaya ako nahihirapang patawarin si Gabriel dahil sa ginawa niya sa akin. Kahit alam kong ginagawa naman ng asawa ko ang lahat para patawarin ko siya. Kahit na minsan ay naaawa na rin ako dito. Pero sa tuwing bumabalik ang lahat, ay binubura ng galit ang awa ko para sa asawa ko. Lumipas pa ang ilang araw. Na ganito kami palagi ni Gabriel, pero hindi pa rin tumigil sa panunuyo sa akin. Sa ngayon ay may bago na ring tagapag-alaga si Coco. Habang nasa school ako isang araw, ay napakalakas ng kabog ng dibdib ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Maya-maya ay tila ako pinagsakluban ng langit matapos akong makatanggap ng tawag mula sa hepe ng mga kalpulisan. Nabaril daw si Gabriel sa isang entrapment operation na ginawa nila sa isang drug den. Pagdating ko sa ospital, Miss Kay, nabutan kong nasa loob ng operating room si Gabriel. Doon ako nang hina. Oo, galit ako sa asawa ko at hindi ko siya mapapatawad. Pero hindi ko may pagkakaila sa sarili kong hanggang ngayon ay mahal ko pa rin ang asawa ko. Hindi naman yun ganun kabilis mawawala. Nakaligtas ang asawa ko sa bingit ng kamatayan at kasalukuyang nasa ospital. Kahit nahihirapan pa ay panay pa rin ang paghingi niya sa akin ng tawad. Kaya ako sumulat sa inyong programa, Miss Kay, ay para makahingi ng payo. Mahal ko ang asawa ko, pero nahihirapan akong magpatawad dahil nawala na sa akin ang pagtitiwala sa kanya. Natatakot akong masaktan na naman muli kapag pinatawad ko siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sana'y matulungan ninyo ako sa suliranin kong ito. Paano bang magpatawad kung wala ka ng tiwala sa isang tao at takot ka ng magtiwala pang muli? Dapat ko pa ba siyang bigyan ng another chance? Naway matulungan niyo ako sa bagay na ito. Nagmamahal, Anya.